Hello? So, paano naman kapag steps sa analyzing? This is analyzing. Analyzing or investigating. Okay? Doble reinforce, investigate. Okay. Okay? Doble reinforce, rectangular beam. So, given naman yung mga AS nito, dimension, and of course, hanapin mo yung moment. No? Ultimate moment. Doble reinforce naman siya. So, steps in analyzing, investigating, doble reinforce. Yan. Gumawa ako ng PowerPoint. Separate para sa example. Yan. So, binigay ko na rin yung ito, flowchart na to. Yan. So, we have susundan na for three condition. Okay? Uh, kumbaga, ipapamiliarize nyo yung mga conditions like if all is still yield, if compression does not yield, compression still, and tension still does not yield. So, bali tatlong category lang naman. Pero each category, if isa lang naman ang papasa sa kanila eh. So, ibig sabihin, maiiksi lang yung flow kada kada category. So, ang tanong nga lang, alin dyan yung category na papasa? Okay? Mag-i-start tayo dito. Okay? So, ngayon, una, i-treat mo muna lahat ng, lahat ng bakal ay nag-yield. Di ba? Alam natin yun. Kapag nag-yield, equal yung Fs prime. F prime S yan. Okay, F prime S sa Fy. Yan. Then, ibig sabihin kung ganun, equal si A prime S tsaka si AS2, di ba? Yan yung diniscuss na natin, di ba? O, ibig sabihin kapag equal, masusubtract mo si AS2 galing sa original. Binigay kasi yung AS eh. Di ba? So, AS1 niya yun. So, anong ibig sabihin nun? Di ba ang AS1 ay AS max? Okay? So, may mga idea ka na. Ngayon, next step is solve for A and C. Bagong A, bagong C. Okay? Hindi pala bago. Ito pa lang pala yung unang computation natin ng A and C. So now, this is the actual based on the assumption that is all still yields. Nag-a-assume ka lang muna eh, tapos i-check mo lang naman yun. Yun na nga yung sinasabi ko kanina. Kumbaga, may tatlong category pag chinek mo na. So, sana mag-correct yung assumption lagi para yung first category ang mangyayari. O, ganun lang. So, in-equate lang ulit natin from the condition equilibrium. Ano po? So, 0.85 F prime C, AB, and then AS1, FY. FY, bakit? Kasi yung AS1, di ba, nasa max condition. So, naalala nyo? So, bago kukuha tayo ng A, C. So, pag nakakuha ka na ng A and C, check mo na si C. Check mo na yung assumptions, and ito ulit. Hindi tayo mawawala. So, this time, yun na yung sinasabi ko mga anak na, na sa analysis halos gumagana yung, yung pwedeng si Fs hindi mag-yield, 'di ba? Si F prime S pwedeng hindi mag-yield. Okay, kapag ganitong labas. Ayan. So, yun. And then, after na, may lumabas na, kapag hindi nag-yield, if all is still yields, kapag correct assumption, yes, correct assumption, ganun. Therefore, your FRMS is greater than Fy na patunayan mo, and then Fs is greater than Fy na patunayan mo, therefore, correct. O, di reduction factor na lang solve mo muna, di ba? Diretso ka na eh. Kumbaga dun sa sa SRB kanina, dumiretso ka ngayon sa pagpili ng reduction, either 0.9 o yung isa, pang transition. Basta lang i-compare mo yung Fs sa 1,000. Okay? Tapos, pwede ka na mag-compute ng moment. Medyo lumawak yung moment, medyo lumaki, kasi dalawa nga yung bakal mo. Okay? Dalawa, nasa taas tsaka nasa baba. So, balance dapat. So, kapag tension moment ang gagamitin mo, this is just the moment nung T1, T minus A over 2. Naalala nyo yun? Okay? Dali ha. Yan. Para makapagsulat ako. Yan. So, yung i-drawing mo, sabi ko yung yung beam dito sa taas. Yan, AS dito, ay prime S dyan, AS dito. Drawing mo yung diagram mo para hindi ka maligaw. Ito yung sa concrete o DCC. Ito yung tension 1.
'di ba? Tapos sa kabila, ito yung tension 2 or tensile force. Ito naman para sa AS prime, A prime S, CS. So, yan yung moment. Okay? So, ito, D minus A over 2. Ito, D minus D prime, di ba? O, drawing mo lang yan dyan, di ka maliligaw. Okay? So, ito yung first moment. In terms of T1, moment to CC. O, okay? Huwag niya kakalimutan yung reduction, ha? Kakukuha mo yan kanina, yan siya. Then, yung T2, ikot sa CS, D minus D prime naman ang moment. Substitute mo lang yung mga values nila parehas. Okay? AS1, FY. AS2, FS. But your FS is equal to also to FY. Wala namang problema. In actual ko lang yan. Para lang general. Okay? Tapos, or, sabi niya, you can use compression. CS naman yung iikot sa T2, CC ikot sa T1. Okay? And the values are here. 0.85 F prime CAB, F prime S, FS prime. Okay? Pag nag-yield lahat. Pero pag hindi, ayan, unahin natin ang compression steel. Kapag hindi nag-yield ang compression steel, ibig sabihin, hindi, nag-less than lang si FS prime sa FY. Therefore, hindi sila parehas ni FY. At ang parehas ay yung sarili niya. Sarili niya gagamitin natin. So, i-assume natin ngayon, ang step, i-assume natin na kung hindi nag-yield si compression, nag-yield dapat si tension. Ganun dapat. Okay? So, assume sa nag-yield si tension, therefore, Fs is equal to Fy. Gets natin? Tension ng Fs tensional stress at tensile stress. Compression stress ito, F prime S. So, kapag hindi nag-yield si compression, again edi nag-yield sana si tension. Okay? Isa lang sana yung hindi nag-yield. Parang ganun. Ito check mo ulit. Assume mo ulit pala. So, therefore, F prime S is equal to F prime S. And then, ito yung pinaka-general checking or gagamitin nating balance or equilibrium equation. Kanina, CC equals to P tayo lagi, di ba? This time sa DRB, lagi nang may kasamang compression force para sa steel. So, T is equals to CC plus CS. Substitute mo lang. Okay, T is ASFS, di ba? Tension ito eh. Okay? So, saan nga ba tayo nanggaling? So, yeah, sa T. Okay? T1 ito, T1. Wala. Kasi FS eh. Okay? So, CC plus CA. So, if we combine both eh. Okay? So, therefore, your, tawag dito. T1 is equals to ASFS equals to 0.85 F prime C AB plus A prime S F prime S. Okay? So, substitute the value of Fs since ito ay assume as yielding, therefore, substitute Fy na agad dyan. But, your A should be an unknown C. Kumbaga, bagong A kang kukuha. Di ba? Sa SRB kanina, kapag may hindi nag-yield, nakuha tayo ng bago. So, ganito yun. Diba? Kukuha tayo ulit ng bagong C, bagong A, and then bagong Fs. At bagong F prime S na dito kasi may F prime S na eh, may ano na eh, may compression na eh. Therefore, sila ang checking mamaya. Ito ang checking ngayon kung talagang tama yung hindi nag-yield si compression at nag-yield si tension. That's the category 2. Ay, 3. Okay? So, yun. Okay? Pansinin nyo, yung F prime S dito is the value of F prime S talaga. Hindi siya Fy. Kasi hindi nag-yield. Therefore, kapag nasatisfy mo to lahat, pwede ka na mag-check. Ganun, ulit ang check. Okay? Ayan, yung pula nga pala to, tapos green, tapos blue. Okay? Mag-design ka na. Okay? Ayan. Hindi ko na ipapaliwanag to ha. Yung parehas lang doon sa nauna. Okay? Either between the two, pwede mong gamitin yan. Okay? Yung tension moment or compression. Category 4, last. Ibig sabihin, meron tayong tension steel does not yield. Yung tension steel naman ng hindi nag-yield, ibig sabihin yan, compression controlled yan. Therefore, nag-yield yung compression. Compression ang nauunang ng pressure side.
So, matic 0.65C reduction. You then need to check the reduction later. Ito na naman yung condition, Fs is less than Fy. So, i-assume natin na hindi nag-yield si tension. Kung kanina in-assume natin na nag-yield si tension, ito naman hindi nag-yield si tension. But the compression is definitely yielding. Ganun lang. So, same equation. Same reference. But, your AS or T, okay, should be ASFA. But this time, yung sa tension, hindi nag-yield niya. Fs is not equal to Fy, therefore, Fs is equal to 600, di ba? D minus C over C. Okay? Kung babalikan mo yung kanina, yung F prime S value is 600C minus D prime over C. Kasi F prime S, magkaiba siya no sa Fs. So, ikakabila mo to ngayon dito. Okay? But F prime is here is now equal to Fy. Sorry. So, pwede ko din isulat to na A prime is Fy. And then, get the value C. While A is beta 1C. Then, shape solve. Ito medyo mahaba. Tapos C. And then A. And then, check. Check na ulit. Bakit ka pa mag-check, sir? Di ba ano? Hindi nag-yield. So, 0.65. So, pwede kaya? Okay. Formality, no? Makukuha talaga dito Fs is less than Fy. But to check for F prime S, mas maganda. So, check mo rin. Then, you finally have your, sabi ko nga, per category, halos pare-pares lang sila ng concept. Kaya lang, alin sa kanilang tatlo yung mangyayari. So, let's apply that to an example.